So hello guys, so may nire-repair tayo na Whirlpool automatic washing machine. So ang issue niya, no power, kaya binaklas natin yung control panel board. Tapos nasukat tayo ng voltage dyan. So meron tayo nasukat na 239 volts AC. So tinaray natin i-power on yan pero no response. Kaya ang gagawin natin dyan, ipo-pull out natin yung control panel board so para ma-repair. Inuwi natin yung board ng ginagawa nating automatic washing machine na Whirlpool, yung no power. So inuwi natin kasi i-repair natin itong board nya. So wala pang repair yan. So re-repair natin. Naka-supply yan ng 220. Ito. So yun 240. So nag-input tayo dyan ng 240. Then ayaw niya mag-power. Ayaw niya mag-power. Sabi ni customer nakatatlong salang siya bago nagkurap-kurap yung display. So bawak-bakin ko to. Check natin. Check ko kung ano naging sira nito. So guys, ito yung tino-troubleshoot natin na control panel board ng washing na nire-repair natin. So chinik ko yan. Ang problema natin is PWM-IC ito. So yun. Defective yan. So kaya hindi siya nabibigay ng, kaya siya walang power. May wala kasi ditong, wala siyang out ng DC. Wala siyang out dito sa secondary. So naghanap tayo ng PWM-IC, wala tayong makita. So sabi natin sa customer, gawa na lang natin ng paraan, or else bili siya ng bagong control panel board. Kaya lang may kamahal ng control panel board, kaya sabi ko gawan lang natin ng paraan para gumana yung board. So meron ako ditong charger to na adapter to ng power supply ng TV Plus 12 volts. Ayan so minodify ko lang yan, nilagyan ko lang yan ng, so kailangan kasi nating voltage is 12 volts at saka 5 volts. So since 12 volts lang to, naglagay tayo sa loob ng 7805 para magkaroon tayo ng 5 volts. So dalawa ngayon ang out nyan, isang 5 volts at saka isang 12 volts. So ayan then negative. So tinaray natin para din natin malaman na walang short yung secondary component. So tinaray natin supplyan yan. Ang pag-supply po nyan, may dalawang capacitor yan sa secondary. Katapos ng diode yung capacitor, filter, dalawa yan. Yung isa dyan ay 5 volts, yung isang out nyan ay 12 volts. Galing dito sa may optocoupler sa chopper. Ngayon, para nyo matest yan, kung may prepare na kayo na ganito na 12 volts sa 5 volts, uunahin nyo munang itusok dyan is yung 5 volts. So hanapin nyo muna dyan. Yung 5 volts kasi, yun yung nasusupply sa program, tsaka dun sa ilaw ng panel. Ngayon, pag sinupplyan nyo yan dito, dito kayo na-supply ng 5 volts, walang reaction. Pag power nyo, wala. So ilipat nyo lang doon sa isa. Then pag dito umilaw at nag-on yung unit nyo, ibig sabihin dun talaga yung 5 volts, tapos sa kabila yung 12 volts. Ngayon kaya ganun ang procedure, ganun ang step na ginawa natin. Kasi kung titignan natin yung ibabaw, may dalawang capacitor yan. So parehas yung 470, then parehas 25 volts. So hindi natin ma-identify kung alin dyan yung 5 volts na. Yun nga, doon lang tayo pwedeng mag-base sa ginawa nating tusok. Basta wag nyo unahin yung tusok yung 12 volts, kasi pag nauna yung 12 volts at doon kayo napatusok sa 5 na secondary 5 volts, sunod po yung ating IC, program IC. So kaya ang unang tusok po muna natin 5 volts. Ngayon nakatusok na yan, nakaset na yan, sinet ko na yan. Tapos
yung palang input itong adapter nakakonect dun sa socket natin dyan sa board. Yun. Ngayon, para sure din kayo, gamit kayo ng test valve. Meron ako ditong test valve na ginagamit pag mayroon ako mga ganyang yun yan. So, isasaksak natin yan. Saksak natin yun dyan. Ito. Saksak natin sa test valve. Ito natin masaksak. Then, on natin. So, walang reaction yung ilaw na ibig sabihin walang shorted. So, saka tayo mag-power on. So, yun mag-power on yun. So, may error yan kasi nga wala pa tayong nakakulik sa ibang socket. Yun. So, yung gagawin natin dyan since nagkaroon na ng power yan, so ibig sabihin successful yung lagay nating modified na power supply. Ayan. So, ipipix natin to. Ibabalik natin yung tinabas natin, tinungkap natin na cover yan. Ayan. Dikitan nyo lang yan. Ibalik nyo lang yan. Then, dikitan nyo ng silang. Para hindi siya pasukin ng tubig. So, ayan, ipipix ko lang yan. Then, itatry na natin dun sa unit. Successful yung ating ginawa. So, yan guys, na set na natin dito sa automatic for trial natin. So, yan, isaset ko lang yan ng spin. So, yan, spin yan. Then, start tayo. So, antayin lang natin umikot. So, nandiyan sa ilalim yung ating yung power supply o yung adapter ng TV Plus na modify So, yan guys, so naikot na yung tab. So, naka-spin po yan. So, after nyan, ipa-final fix ko na yan dyan sa ibabaw, dyan sa mismong lagayan niya. Then, final test tayo. So, yan guys, so final test tayo. Ayan, na-fix ko na yan. So, yan, nagwawas na po yan. So, yan, okay na po yung ating automatic washing machine. So, yun lang. Yun lang yung ginawa natin, yung control panel board na repair natin instead na bumili. So, hanggang dito na lang guys yung aking video. So, sana nakatulong. So, maraming salamat.